Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagkainitan ang ilang kongresista na miyembro ng House Committee on Appropriations makaraang igit ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na tapusin na ang pagtalakay sa mahigit 2 billion pesos proposed budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito ay matapos na isnabin ni VP Sara Duterte ang OVP budget hearing at hindi rin nagpadala. Ganun ba? Ng kahit isang kinatawan. Kahit isa? Oo, kaya ipinanukala na tapyasan ang proposed budget ng Office of the Vice President. Akala ko naman hindi lang siya lang hindi obra. Pinapunta rin yung ibang mga tauhan o opisyal. Wala pala. Isa. Ni isa. Pumalag si Marcoleta na nagsilbing tagapagsalita ni VP Sara sa plano ng komite at iginit ang tradisyon na isinasaalang-alang ang interparliamentary courtesy na hindi tinatalakay ng matagal ang budget ng OVP. Maraming congressman ang nagpuputok ang butse. Matindi si Mother talaga. Tsaka nagsilbing tagapagsalita daw ni VP Sara. Yung pagkakatirada ni Mother na gano'n Parang may tampo Mother. Marami daw pong congressman ang nagputok ang butse. Lalo na ang mga miyembro ng Makabayan Black. Dahil di umano sa kawalang respeto ni VP Sara sa Kamara. Na sa halip na sumipot ay isang liham ang ipinadala kay Speaker Martin Romualdez. Ano sabi? Na naipahayag na niya ang kanyang posisyon sa nakaraang opening statement sa unang budget hearing. Pala. Isyu ng kabayan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, mga kapitbahay? How are ya? Yon! Kayo ba'y nakakasubaybay na mabuti sa mga nangyayari sa ating bayan? Talagang hindi matapos-tapos, hindi maubos, kumbatsero, no? Kaya nga sabi ni Aling Tina, tinanong ko kanina Aling Tina, meron ba tayo dyan? Sabi niya, sold out. Sold out ang butong pakwan? Sold out. Totoo ba, Aling Tina? Sold out daw ang kukutin tsaka binusang mais. Ayun, no. Sa dami ng mga pinapanood natin ngayon. Yung cornic. Hindi pa nga tapos at mainit pa itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Kahapon
umarya naman ang kamera. Para kang ganito nga nangyayari doon, kumbacher. Para ka talagang nakababad sa Netflix. Kasi may nakalagay na di ba sa Netflix merong pagpipilian ka. Tapos merong merong suggestion may suggestion. May suggestion, tapos meron ding mga kung number 1, number 2, number 3. Pwede kang mamili. Number 1 in the Philippines. Number 1 in the Philippines. Ayan, Talaga naman. Ako naman, nabanggit mo Netflix. Parang humina ang Netflix ngayon. Palagay ko humina Netflix. At puro ngayon na mga pangyayari sa Senado, sa Kongreso. Ayan. Yung kay Pastor Kibuloy na hinihintay din. Baka mukhang dadalhin din sa Kongreso o sa Senado. Nako. Pero mga nagtatanong saan ba dadalhin si Pastor Apollo Kibuloy? Marami nag-aabang niyan. Pagka tinanong mo kung Bachero ang isa sa mga husgado na nag-issue ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy, ang tinutukoy natin ay ang Quezon City Regional Trial Court. Dapat daw pong dalhin sa City Jail ng Quezon City. Ha? Mario Josep. Kaya pala may mga naglalaway niya dyan sa City Jail Mario Josep, ito po, sino bang judge yung napaka-bagsik naman yata ng judge na yan? Sa isang pahinang kautusan na pirmado ni Presiding Judge Noel Parel ng Branch 106. Iniutos po ng Branch 106 ng Quezon City RTC na dapat na dalhin sa City Jail. Ito pong si Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan mo na, Pati po si Crescente Canada. Yung kasama niyang yung co-accused niya na si Crescente Canada sa Payatas Road na nandun daw po ang bagong city, bago naman pala. Nalipat bago na naman pala yung city. Hindi po yung city dyan sa likod ng Station 10. Dyan sa may Kamuning. Hindi na pala doon. Kasi kung Bachero, kung inabutan niya City Jail dito sa Kamuning, ay nako. Sigurado, papunta pa lang siya, may pigsa na siya. Malamang. At saka hindi lang yun, kung Bachero. Wag na wag niyang iuhulog ang kanyang sabon. Wag na wag niyang iuhulog ang kanyang kung siyang naliliko. Yung Palmolive? Yung Palmolive, pag nilagay niya Palmolive dun sa baba. At pupulutin niya? Pupulutin niya, nako. Yun ang sitwasyon sa City Jail sa Kamuning. Ewan ko lang ngayon sa bagong City Jail. Nalipat na pala, Sa Payatas. Doon na pala yan. Hindi ko alam na nalipat na pala doon yan. At Barangay Bagong Silangan. Ang nakakasakop. Ang nakakasakop, kapitbahay mo, kung Bachero. Oo nga pala. Tingnan mo nga naman, walang kamalay-malay. So magiging kapitbahay ko pala itong si Pastor kung sakasakali. Kung susundin yung utos ng husgado, hindi mo ba naalala nung high school ka, andyan ka nakatira malapit sa City Jail ng Pasay? Diyan nga. Diyan ako nag-aaral. Nag-aaral. Tingnan mo na. Parang ibinabalik sa Pasay City West High School. Magiging kakawayan ko pala ngayon si Pastor. Pero yan kung maiaayos dahil ang Pasig Court naman ang gusto manatili sa PNP Custodial Center si Pastor. Pero ako naman kung Bachero, kung tayo naman ang judge, hayaan nyo na sa PNP Custodial Center. Kasi mahirap yung nakahalo siya sa ibang mga... bakit? Baka sabihin ni Judge Noel Parel, hindi, doon ko gusto yan. Quezon City Regional Trial Court ito. Sige dito na po. Sa Payatas. Sige po, Your Honor. Okay na. Pagkagalit ka po, kapag galit ang judge, sundin nyo yun. Papakulong kayo nun. Diba, Judge Noel? Nako. Tingnan natin kung saan may dadali. Pero doon sa mga nagulat kahapon, sa parang yun ang kauna-unahan, kauna-unahan ang pagkakataon na nagpresenta ang PNP ng isang arrested suspect. Ito nga, fugitive pang ang tawag nila. Na balot na balot na naka-jacket, may suot ngang kulay orange, pero naka-jacket,
Tapos may shoal, tapos merong ano ba tawag doon, yung ipinantatakip sa mukha, pang motor. Para siyang parang bonnet. Bukod pa yung shoal, yan parang bonnet. Naka-sombrero, naka-shades. Wala kang makita. Kaya nga lahat na nagtanong na kahapon siya ba yan? Siya ba yan? Tapos ang tinutukan pa ng mga cameraman yung tiyan. Yung tiyan. Parang lumaki nga yung tiyan doon, parang hindi daw si pastor yun. Oo nga, doon sa mga nakaraang kasing picture, hindi naman. Eto ho, para ho hindi na sumama ang inyong loob, si Secretary Benhur Abalos na mismo ang laglabas ng mga larawan ni Pastor Kibuloy at yung sa mugshot. Yung sa mugshot. Sige nga, sa mugshot. tingnan nga natin para... Ayan na. Wala ba tayong tight dyan? Tight? I-zoom out mo nga. Ivan, paki-zoom out mo nga. Paki-zoom out mo nga. Para lalong lumabo. Masyado. Ayan. Ayan na ho mga... At pati si Pastor at pati yung tatlong kasamahan niya. Ayan si Pastor Kibuloy. Ayan na yung inilabas ho. Si Secretary Abalos na mismo naglabas niyan mga kasi kababayan. nakutya po ang PNP dyan para bagang kasabi-sabi nyo, walang special treatment. Tapos parang ito ang special treatment. Ito, special treatment kagad ito. Dahil ganun ang ginawa nila. Nakalagay po dun sa placard na hawak-hawak ni Pastor yung violation of Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, RA 9208 as amended by RA 10364, expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ayan, at kung katatakot na mga number. Buti nagkasya doon sa karatula yun. Oo nga mahaba pero kaya maliit. Tapos may petsang nakalagay doon sa baba, September 8, 2024, CIDG. Yun. So, ayan. CIDG detainee na siya. Ayan na. Wag na kayong magtampo. Lalo na si Alice Guo. Huwag ka nang magtampo, Mayora, Alice. Huwag ka nang magtampo. Dahil siya kasi ipinakita yung mukha niya habang nagtatamprint siya. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw. Nung actually, nung pinresent sa presscon from Indonesia, tumalikod siya, pero nung umpisa, nakaharap yun. Nakuha na So, ayan patas na. Walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Servisyon totoo lang. Yun. Ang basyero ng kabayan. Katunyin. Cherry. Dos. Diyan naman sa Kongreso, hindi na nga dumalo si VP Sara. Aba, ang isinerve pala, ang isinerve pala doon na pagkain, pusit. Pusit? Grabe naman tong mga... Totoo ba yan? Ipinost pa ni Congresswoman Party List Representative Franz Castro na masarap naman daw pala yung pagkain nila kahit wala si VP Sara. Pusit. Naalala ko yung pagkain na yun, kumbatsero. Totoo ba? Nung una palang hearing, nag-request ang OVP sa Kongreso ng pagkain para sa security na katakot-takot na security. Mother, okay na ba? Available na ba yung sige nga, bago nga lang tayo mag-commercial. Meron daw nung daw unang umattend si VP Sara sa House, bukod sa kanya nag-request daw ng pagkain para sa kanyang mga bodyguards. Ang security ni VP Sara, ilan yun, kumbatsero? Almost 400. Almost 400. Pero hindi naman siguro lahat ng 400 nandoon. 100 daw. Nasa 100. Sa 100 pa lang magkakandahirap ka na sa pagpapakain. Sa pagpapakain pa lang. Mario Joseph. Ang problema, naghahanda sila ng pagkain for 100 security personnel. Tapos hindi daw kinain. Sayang nga yun. Hindi raw kinain. Sige nga, tama ba, Mother? Yun bang sinabi nga? Pakinggan nga natin. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas
na may ganon kadaming security. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Ayun, yan si Congressman Saldico. Mainit din palang magsalita to si Congressman Saldico. No? May nasayang eh. May inis ka naman talaga. Nagiging kapampangan nga sa isang bahagi. In the history. Akala ko Bicolano eh. Kapampangan ba si Congressman Saldico? Pagka mainit, sa sobrang passionate yun. Pero yung mong nagpahanda tapos hindi rin pala kakainin, masasayang nga yun. Magkano yun? Ano ba yun? Sinadya? Ewan ko lang. Kasi kung nagpahanda ka ng pagkain ang tagal nila dun Oo. Talagang baka naman hindi nila pinakain yung mga security Hindi, nagpahanda raw tapos hindi kinain. Baka nagbaon. Nako, susumario. So, huwag nyo kakainin yan. Huwag yung kakain dyan. Nag-request daw eh. Ang dating, di ba, nag-request. Nag-request ng pagkain para sa 100 tao. Tapos hindi kakainin. Kahapon naman, kumbachero, naglabas ng two-part, may interview kay VP Sara meron. Yung isang araw, sabi ko ba, for the first time, merong sit-down interview. Hindi naman pinapakita yung nag-i-interview. Kaya gusto kong malaman kung sino yung nag-interview. Pero anyway, galing sa OVP yun. At in fairness, ako naman smooth yung flow ng sagot-tanong tapos sagot. Meron pong pinakawalan naman si VP Sara. Ang sabi niya, ang may control ng budget ay sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico. Ayun, kaya pala nagsalita ng ganon si Congressman. Humahataw sa komentaryo. 2x2. At habang tinatalakay niya ang pagkaing hindi kinain, kumakalatog naman ang pinggan sa paligid niya. Kumakain. Habang nagsasalita siya. Habang nagsasalita siya. May kumakain na dun May mga kumakain na sa committee hearing ng appropriations. Oras po natin! Mr. Jalam Tang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. ACS Balita, susunod na. RH number 1 ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, 9/11, September 11, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Tipsters na naging susi para maaresto si Kibuloy at 4 na co-accused tatanggap ng 14 na milyong pisong reward money. Paris Manila flight ibabalik na sa Disyembre. Pastor Kibuloy mananatili sa custody ng PNP. PBBM pinatutuldo ka na ang pamumulitika sa healthcare at pamimigay ng ambulansya. NIA, National Irrigation Administration, ibinalik na sa kontrol ng Office of the President. Away mag-asawa, tinitinang dahilan ng sunog sa Zapote, Cavite. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, tatanggap ng 14 na milyong pisong reward ang mga impormante o ang mga nagbigay ng tip
sa posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 pa nitong co-accused na nagresulta ng pagka-aresto sa kanila noong September 8 sa loob ng KOJC compound. Ayan, kumbatsero pati si Mother. Pati si Mother ay kumbinsidong aresto. Aresto ang nangyari. Sa loob. Sabi niya, sa loob. Sa loob ng KOJC compound. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, ang 10 million pesos reward ay bibigay sa tipster na nagbigay ng impormasyon para maaresto si Kibuloy, habang tig-1 milyon naman ang reward sa pagka-aresto kina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes. Ayon kay Fajardo, inilaglag si Kibuloy ng mga miyembro ng KOJC dahil ilang babaeng miyembro ang naging susi upang matunton ang kinaroroonan ng pastor. Nasukol si Kibuloy sa loob ng Bible School sa KOJC compound sa Davao City noong Linggo ng gabi. Alas 6:26 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Matapos ang 2 dekada, ibabalik na ang Paris-Manila direct flight simula sa December 2024. Ito po ang nakangiting ibinalita ni DOTR Secretary Jaime Bautista kasunod ng paglagda sa isang kasunduan sa pagitan ng French Directorate General of Aviation at counterpart nito sa Pilipinas, ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Layo nito na palawakin ang Technical Cooperation Agreement sa pagitan ng dalawang bansa para sa kaligtasan ng aviation at mapalakas ang turismo ng Pilipinas at France. Sinabi ni Bautista na ang inaugural flight ay nakatatang umalis sa December 8 kasabay ng muling pagbubukas ng iconic medieval na Notre Dame Cathedral na nasunog noong 2019. Nabatid na ang regular na Paris-Manila flight ay patatakbuhin. Patatakbuhin lang pala. Hindi pala ere. Hindi pala ere. Bailan pala. Ano ba? Ano ba talaga? Nabatid na ang regular na Paris-Manila flight ay palili pa rin. Ng flag carrier ng France, ang Air France, sa pakikipagtulungan ng KLM Airlines. Mabutit nilinaw mo yan, kumbatsero. Napaniwala mo ako dati na ang lilipad niyan mula Pilipinas hanggang Paris ay yung French baker. Ang kong buhay. Itong Air France. Medyo magbababala lang ako sa inyo sa karanasan ko sa Air France. Air France, ang karanasan ko sa Air France, kumbatsero, una, delayed ng 24 hours yung flight. Ganon? Baka naman at least 24 hours lang naman. 24 hours lang naman. At saka ang kagandahan naman sa Air France, kumbatsero, kapag ka nag-claim ka ng kung ano man danyo sa'yo, babayaran nila. Kaya lang, after 3 months pa. 3 months. Kaya nabayaran ako Nabayaran ako nung claim ko. Dahil na-delay ng 1 day. 1 day yung flight. Kaya lang, sirahan na. Kung meron kang maikling itinerary, kung nagbabakasyon ka, sirahan na. Sira na yung ito matindi. Ano yan? Yung connecting yan? Yung connecting from Abu Dhabi pwede sana kung simula pa lang para alam mo. Alam mo na. Hindi, ito, nakapunta ka connecting na. Nakapunta ka na. Nasa Abu Dhabi na ako, kumbatsero. Ito matindi. From Abu Dhabi, dapat diretso na ako ng Paris. Yung sinakyan ko Air France, idinaan pa ako sa Germany. Kaya ayaw mo yung ipinapasyal ka na. Sabi ng Air France, di ba kaya ka nagpunta rito para mamasyal? Pero hindi sa airport lang. Ano tingin mo sa akin? Si Forrest Gump. Pagkatapos ito, pagdating ko ng Paris from Germany, wala yung bagahe ko. Nako po, inang. Dumating yung bagahe ko after 2 days. Nako. After 2 days? After 2 days. So nagtututong na yung suot mo? Mismo. Kaya ang ginawa ko, sumulat na naman ako. Sumulat na naman ako. Ano ba naman yan? Binayaran naman, kumbatsero. Ang kagandahan sa Air France, binayaran naman. Nagbabayad. Kaya after 3 months. After 2 months pala, sorry. After 2 months naman. Ayun lang. Nabanggit ko lang. Pero ito ngayong magiging direct flight na. Hindi ka na idadaan sa Abu Dhabi. Hindi na ako dadaan sa Abu Dhabi. Sasakay ka pa?
Hindi naman. Mario Jose Mano. So yan ay direct flight from Manila to Paris. Paris. Yeah, nga pala magte-take over na sa Sabado ang San Miguel, yung yung new yung mga tauhan ni Ninong, ni Boss RSA. Yan ho sa NAIA. At magkakaroon daw, may ipatutupad silang pagbabago. ng mga terminal ng mga eroplano. Kababago lang yan. Ngayon, dahil privado na ang magpapatakbo niyan, babaguhin na. Mamaya ikukwento namin sa inyo kung ano yung pagbabago. Kung ano-anong mga terminal yan. Pero hindi daw ura-urada naman yan. Gradual. Ay patutupad nila. Alas 6:31 ang ating oras, mananatili sa kustodiya ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng utos ng Quezon City Regional Trial Court na dalhin sa Quezon City Jail ang religious leader. Paliwanag ni PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, naglabas ng order ang korte sa Pasig na manatili si Kibuloy at ang 4 na akusado sa PNP Custodial Center. Binigyan din ng opisyal na masyadong delikado ang pagbiyahe palabas kay Kibuloy, na nauna nang nagpahayag din ng kagustuhang makaalis sa detention ng PNP. Ayaw pala niya. Dito na nga. Sige, sa City Jail na lang. Sa City Jail na lang. Samantala, nakapagpiyansa na si Kibuloy at ang 4 na kapwa-akusado sa kaso nito sa Quezon City RTC, habang non-bailable naman ang kanyang kaso sa Pasig RTC. We don't expect any movement today because nga po magpo-file po ng comment po ang PNP or probably to inform RTC 106 na there is an existing order and at least order from the RTC Pasig dahil non-bailable po yon. Again, we don't want to run the risk na pag inilipat po sila doon since bailable naman po at nakapag-bail na nga po sila before doon. So, yun po yung iniiwasan natin na ma-release po sila. Si Colonel Jane Fajardo. Alas 6:32 na ng umaga, na imbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Pinatutuldo ka na ng Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal ang palakasan system sa pamamahagi ng ambulansya sa bansa. Ito po ang apila ng Pangulong Marcos sa mga lokal na opisyal sa distribusyon ng ambulansya sa 129 na local government units nitong Martes. Giit ng Presidente, hindi dapat pinupolitika ang healthcare system dahil buhay ng tao ang pinag-uusapan at hindi rin pwedeng kung sino lang ang magkakampi at magkakaalyado ang mabibigyan ng ambulansya. It is a true service to the people. It is removed from political color. It is removed from all of these political forces, which unfortunately we all know was the way it was conducted before. So palitan na natin yan at tingnan natin lang, hindi na kung sino ang mga magkakampi, kung sino mga kaalyado. Kalimutan na muna natin yan. Asikasuhin muna natin ang taong bayan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Susunod! Tito Bo! Nako, sunog sa Cavite. Ang dahilan daw ay mag-asawang nag-away. Nako po. Kaya pala, hindi pala talaga dapat na ipinagwawalang bahala ang mga mag-asawang, mga kapitbahay mong nag-aaway, ano? Tama. Dapat pala makikialam ka. Huwag naman gano'n. Makikialam ka, kumpatsero. Ay, pinag-aaway. Pasukin niya. Magkasunog, madamay kayo. Kung sa bagay, diba? Naalala ko tuloy yung sinabi ni Erap mamaya na. Diba? Nag-aaway mag-asawa, tapos masusunog buong barangay dahil lang sa mag-asawang nag-aaway. Pagka siguro... Kaya pamisa-misan, mainam din, makikialam ka sa buhay ng may buhay. Hindi. Halimbawa, nakita mo medyo wagas na yung pag-aaway. Medyo sumilip ka naman. Baka pwedeng gumawa ka ng paraan. Kapag nagsisindi na ng kung ano doon, makialam na. Mo, barangay pwede dyan. Lalo kung nagkakasakitan eh. Oo, nagkakasakitan na. Nako.
Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:35. This time check is brought to you by Balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, inilipat na sa Office of the President ang National Irrigation Administration NIA mula sa ilalim ng Department of Agriculture. Alinsunod ito sa Executive Order number 69 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong September 5. Sa ilalim ng EO, bubuin ang NIA Board of Directors ng kinatawan mula sa OP, kinatawan mula sa pribadong sektor na itatalaga ng Presidente at mga kalihim mula sa DPWH, Department of Agriculture at NEDA. Naniniwala naman si Administrator Eduardo Guillen na mahalaga ang naturang hagbang upang higit pang mapalakas ang misyon ng NIA na pagpapabuti sa sistema ng irigasyon at tiyaking ang pangmatagalan at pag-unlad ng agrikultura sa bansa. Alas 6:40 na ng umaga, doon po sa mga taga Barangay Tugatog, Malabon. Standby kayo dyan. Nandiyan na po ang ating malakas team. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Sitio Kanluran, Zapote 3, Bacoor, Cavite. Tinatayang nasa 1,000 kabahayan o katumbas ng 3,000 katao ang nawala ng bahay dahil sa sunog. Antindi, ilang bahay? Nasa 1,000 na kabahayan. At ang affected individuals ay nasa 3,000. Ayon sa mga otoridad, nag-ugat ang sunog sa away ng isang mag-asawa. Ayan na. Kapwa residente ng lugar. Ayan, tingnan nyo na. Tapos, umabot lamang ang sunog sa ikalawang alarma na naapula pasado alas 2 ng hapon. Ang detalye daw po niyan tungkol sa away na gustong-gusto mong malaman ng detalye. Mamaya ng konti. Mamaya. At may follow-up po dyan ng ating RH reporter na si Giselle Ricafort. Gusto kong malaman kung nasan yung mag-asawang yan eh. Masyado. Wag mong papakita kay kumbachero yung mag-asawang Giselle, yan. Giselle, hanapin mo yan, ha? Hanapin mo yung mag-asawang yan. Sigurado, ganun din ang damdamin ng marami doon. Maraming nasunugan dyan. Biruin mong... nananahimik sila doon. Totoo yun. Kaya ngayon, mananahimik pa rin kayo pag may nag-aaway na mag-asawa sa paligid nyo? Hindi kayo makakibo ngayon. Hindi kayo makakibo ngayon. Sila ngayon. Antabayan niyo po ang follow-up report dyan. Pumalag si House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya at si House Speaker Martin Romualdez lang ang may kontrol ng pondo ng bayan. Ayon kay Co, ang akusasyon ni VP Sara ay malaking pambubudol. Ngunit ang hindi nito alam ay matalino ang taong bayan. Dagdag ng kongresista, malinaw na diversionary tactic ang pahayag ng pangalawang Pangulo na tulad din ng kanyang tatay na si dating Pangulong Digong Duterte ay gustong ilihis ang tunay na issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang vice presidential security group. Never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa nga siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations,
Pero sangkaterba naman ang bodyguard sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pang-iinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Ang binatawan ng Pampanga. Bicolanong Kapampangan. Si Congressman Elizalde Co. Hinarang po ng Department of National Defense ang hirit ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado na mailipat sila sa custody ng Armed Forces of the Philippines. Naghain ng comment opposition si DND Assistant Secretary Eric D. sa Pasig RTC Branch 159 matapos matanggap ang abiso mula sa korte kaugnay ng urgent motion for the transfer of custody ng kampo ni Kibuloy. Ayon kay ASEC D, tanging mga sundalo lamang at mga may kaso sa jurisdiksyon ng General Court Martial ang maaaring maipiit sa military detention facilities. Samantala, mananatili naman sa custody ng PNP si Kibuloy batay sa naging desisyon ng Pasig RTC. Samantala, pinaplansya na ng PNP at ng Department of Justice ang gagawing hakbang sa sabayang arraignment sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, inaayos na ang schedule ng arraignment ni Kibuloy sa Quezon City at sa Pasig Regional Trial Court. Magugunitang DOJ na ang may hawak sa mga kaso ni Kibuloy, kaya ang prosecutor ang gagawa ng motion o manifestation sa scheduling. Sila din ang magdidesisyon kung papayagan itong gawin sa pamamagitan ng isang teleconferencing lamang. Kinasuhan na ng PNP, CIDG at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Cassandra Leong at iba pang sangkot sa illegal pogo sa Porac, Pampanga. Bukod kay Ong, kasama sa mga inireklamo sina Ronaldine Baterna at 50 iba pa na kinabibilangan ng mga dayuhan at Pinoy na konektado sa Lucky South 99. Kabilang sa iniharap na kaso ang qualified trafficking. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, mas lalong tumibay ang kaso matapos magbigay ng salaysay ang 10 Chinese nationals na naging biktima ng nasabing pogo. Naman naniniwala si Senator Risa Ontiveros na walang opisyal ng gobyerno ang tumulong kay Alice Go para makatakas sa bansa patungong Indonesia noong July. Ito'y matapos sabihin ni Go sa pagdinig ng Senado na walang Pinoy at walang sino mang opisyal ng pamahalaan ang tumulong sa kanya para makalabas ng bansa kasama ang kanyang mga kasamahan. Nalalapit ng hawakan ng grupo ng San Miguel Corporation ng pamamahala sa Ninoy Aquino International Airport. Ito sa nakatakdang turnover ceremony na gaganapin sa Setyembre 14 sa Sabado na po ito. Layo ng naturang hakbang na isailalim sa modernisasyon ang mga pasilidad sa paliparan at matugunan ang mga matagal ng issue ng congestion, outdated infrastructure at pagkaantala ng serbisyo sa NAIA. Tiwala po si DOTR Secretary Jimmy Bautista na oras na matapos ang proyekto ng SMC ay aasahan ng komportable, accessible at pati na ang ligtas at abot kayang parameters sa airport. Yun. Ito yung binabanggit mo kanina, Kumbatsero Yung bagong terminal assignments. Ang Terminal 1 ay magiging exclusive sa PAL. Ito pong international po ito, ang Terminal 1. Opo. Magiging lahat ng international flights ng PAL ay puro dyan sa Terminal 1. Solo nila. Terminal 1. Ang Terminal 2 ay domestic po ito, domestic flights at pagsososyuhan ng Philippine Airlines at Cebu Pacific. Ayan. Yung Terminal 3 na mas bago-bago at malaki. Yun ang talagang ando ng mga international flights. Lahat. Maliban sa PAL dahil ang PAL nga ay Terminal 1 na. At ang Terminal 4, yun nandito sa Airport Road, Kumbatsero, ay solo ng Air Asia. Ayun. Maliit lang kasi yan Domestic ng Air Asia. Air Asia, maliit lang. Paano meron pang iba? Paano yung ibang maliliit pang mga airline? Ano ba yung mga yung mga papuntang Katiklan, ayun, mga ganon. Air Swift. Meron ganon PM is the key.
Yun pala. Mario Joseph. Sabado na ho yan, yung turnover. Pero yung paglilipat ng mga terminal ng mga eroplano, unti-unti ho yan. Kasi mukhang may mga pumapalag, kumbatsero. Sa terminal assignment. Sa terminal assignments. Ampere yan, sabi nung iba. Ampere yan. Sabi nila, kami bumili nito, hindi man kayo. Sino masusunod? Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Bah. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Naunahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nanalo na! Kabilis naman, ano? Birthday pa naman ni Ivan ngayon. May papansit nga daw si Ivan eh. Pansit Malabon? Pansit Malabon. Kaya pala si Sherwin nagpunta sa Malabon. May pichi-pichi bang kasama yan? Oo. Andon ang ating malakas agent Sherwin Alfaro. Go, 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 Sherwin! Go, go, go! Yes, Anthony, magandang umaga. Siyempre dito sa tindahan na pagkain ito, ipinagdiriwang ang kakawan ni Ivan. Dahil naglomi na sila. Uy, lomi. Nagkontra sila, nagsopas pa sila, nagpansit. Ayun, nagpansit pa ha. Puro mga pampahaba ng buhay. Ate Lisa Bonita Aguilar. Si Ate Lisa Bonita. Si Ate Lisa. Si Ate Lisa Bonita Aguilar. Ate Lisa, palagi ka naka-join in. Yes po, lagi po ako nanood ng DZRH po. Ayun. Sa kanyang TV, sa likod niya. Asan? Tingnan ko nga. Asan? Natin, ano ba yan? Cable? Cable ba yan? Mukhang internet. Naka-internet sa si Ate. Talagang gano'n na. Malulugi na cable mo. Ayun, umaga po. Lisa. Ang laki-laki na kanyang TV. Oo nga. May pa nagbibideo sa atin. Ayan. Huling-huli ka sa video. Kala mo, ikaw lang mag-video din kami. Videohan eh, no? Ibinibideo tayo na masok ng bahay. Ate Lisa, sino ba pwede mo nasa tuyong mga? Hindi yung makakita siya kasi Anthony at saka si Jerry. Ayun, ako tayo. Paborito ko siya. Habang nagbigay siya. Meron naman sa tayo. Yehey! Ako, may bumibili pa. Kanya kabuhayan. Tignan mo, nasa loob lang ng bahay. Nagpiprito, nagluluto, nagsasarag. Ay, ang sarap ng sinangat. Tapos may arinola. Ayun, nasa balde yung ano. Nasa balde yung kahera niya, yung kahera. Pampaswerte raw, nasa arinola. Arinola! Balde, arinola nga pala, ano. Tinan mo nga naman, Importante arinola sa tindahan. Alam nyo ba na mawala na ang kaldero, ang kawali, wag lang ang arinola. Dahil nandiyan yung nakita. Meron kang grocery bag ng DZRH. Meron kang t-shirt ng DZRH at meron kang umbrella ng DZRH. Maraming salamat po sa DZRH. Good morning po. Good morning po. Hindi ko po inaasahan, pero lagi kong inaabangan si Sherry. Nakita, ano, pogi ba? Pogi ba si Sherwin? Pogi? Anong gusto mo sa akin? Ano po yung gusto ko po sa inyo yung nagpapatawa kayo sa kasisan, nagsasalita kayo ng ano. Nagsasalita mag-isa. Ganyan nga yan. Nagsasalita ako Ganyan nga yan. Tapos sipa ko ng lata, ganon. Ayaw ko dito, kaya Tilisa. Ito naman, si Kumaring Kapit Bahay, dire-diretso pa rin pag dito sa atin. Aba puging-pugi sa'yo eh.
Naghahanap buhay ka. Try ko po yan. Nagtinda ko ng toko yan, sir. Toko naman yung kanyang tinda. Pakala mo, te. Irene po, asan mo? Si Irene naman, toko naman ang kanyang tinda. Supplier ka, supplier. Supplier. May supplier, Anthony, Jerry, nakilala na natin ang supplier. Ito ang supplier sa Malabon. Supplier ng tokwa. So, nais mo na nanawasak sa pesos. Kumapag lang sa Teaser Asia para kayo susunod natin ngayon sa Teaser Asia. Mas malakas from Aris number 6. Sherwin Batang para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Paringhet, take it away. RH number 1. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Yuhu! Ay, mayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mga kababayan natin dyan sa Davao, lalo na sa Davao City. Sana naman nakakapamuhay na kayo ng normal ngayon. Ngayong natapos na yung standoff dyan. At siyempre, pati na rin sa mga kababayan natin na miyembro ng KOJC. I'm sure, kumbachero, kanyan devastating tong experience na to Lalo na ho pag nakita ninyo itong larawan na yan. Ito, pinapakita ko sa banner story ng pahayagang Philippine Daily Inquirer at maging sa ibang mga pahayagan. At kanina ipinakita na rin ho natin na si Pastor Apollo Kibuloy ay anong tawag dito? Naka-mugshot, yung kanyang mugshot at nakalagay yung kaso iba't ibang kaso ito, kumbachero. At ito pong mugshot na hindi po blurred, hindi katulad nung unang inilabas ng PNP-PIO. Kaya thank you kay Secretary Benhur. Kay DILG Secretary Benhur Abalos. Ito pala, mas malaki ngayon. Pinakita natin ngayon sa DZRH Television. Nakaharap mismo si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Para parehas, wala tayong binibigyan ng special treatment sa ganyang pagpepresenta ng mga suspects. Hindi pa ho sila convicted. Yun nga, yung dapat may emphasize yan, kumbachero Ang totoo nun, kahit na convicted na siya sa paningin ng marami, convicted na siya sa paningin ni Senator Risa Ontiveros at ng marami nating kababayan, siya po ay namamalaging inosente. At ito ang pinakamagandang pagkakataon na para harapin ang proseso ng batas at patunayan kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niya. At doon naman sa mga nag-aakusa sa kanya, doon sa mga nagpapakilalang sila raw ay biktima mismo mula sa pagkabata hanggang sa matanda na nagrereklamo kay Pastor Kibuloy, ito na rin ang pinakamainam na pagkakataon para patunayan ang inyong aligasyon laban sa kanya. Saka yun ang matagal nang sinasabi nila Pastor Kibuloy na ito daw po ay kagagawan lamang ng kung sino, yung mga biktima, supposed victims na nagsalita sa Senado at yung nag-file ng kaso, yun daw po ay may nagmaniobra doon. Tama ka, kumbachero Ito ang best opportunity. This is the best. Para po kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanya pong mga abogado na gamitin ang proseso ng hukuman ng husgado para po linisin ang kanilang pangalan. Ayun. Ay, si Bok Peng Alinio, sabi niya, normal na ang buhay namin dito sa Davao. Ay, buti naman. Di namin feel ang Pastor Kibuloy Circus. We are not affected. Kasi ang laki ng Davao, kumbachero Na-imagine nyo po ang Metro Manila, mas malaki po sa Metro Manila ang Davao. City lang yun. Yung city lang. Isang city lang yun, Davao City. Ang laki po ng Metro ang Davao City. Sobrang laki. Mainam kung ganun. Kung ganun nga normal na. Back to normal ang buhay dyan. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy,
4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, September 11, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Budget ng Office of the Vice President, planong tapyasan ng Kamara. Ilang kongresista nagkainitan matapos isnabin ni VP ang budget hearing. VP Sara pumalag sa tawag sa kanyang bratinella o spoiled brats. Dating Pangulong Rodrigo Duterte tatayo bilang administrador ng mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Sex. Inireregalo ng mga teenagers sa kanilang partner kapag monthsary. Aba. Ha? Ayon sa isang pag-aaral. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog sumuko sa NBI, tetestigo laban sa war on drugs ng Duterte administration. 10 kabilang ang 4 na Pinoy inaresto ng NBI sa human trafficking. 27 biktima na rescue. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:07 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Boy Tactic Operation. Nabatid na nagsasagawa ng kanilang illegal na aktibidad sa Shore Residences sa Pasay City ang mga suspect gamit ang social media at online platform at AI para maialok sa kanilang mga parokyanong Chinese ang mga Pinay na minor de edad. Nailigtas sa operasyon ang 27 biktima na itinurn over sa DSWD habang nakuha mula sa mga suspect ang iba't ibang klase ng sex toys, damit at gamit sa illegal operation. Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga, lumabas sa isang pag-aaral ng Commission on Population and Development na ginagawang monthsary gift ng ilang mga kabataan ang pakikipagtalik sa kanilang mga kasintahan. Ayon po dito sa pag-aaral, ito daw po ang nagsisilbing panregalo ng mga kabataan sa kanilang mga partner dahil sa kawalan ng kakayahan na makapagbigay ng material na regalo. Ayun. So yun na ay binibigay. Oo. Ayon po kay ayon po dito sa Commission on Population, dapat daw pong ang mga magulang ay maging bukas sa kanilang mga anak pagdating sa sex education. Giit po ng Popcom, dapat ay agarang maituro sa mga ito ang pagkakaiba ng good at bad touch upang hindi maabuso ang kanilang mga anak. Pero ako tingin ko halo-halo ito eh. Halo-halo ito. Unang-una itong social media na to. Yan, isa pa social yan. Media. Unang-una, saka pangalawa, kumpatsero. Ang dami ngayon magkakasintahan. Kabago-bago pa lang nagkakaregla, may syota na. Kamura-murang edad, may jowa na. May jowa na. Kaya yun mas yun ang dapat na bantayan. Hindi nila gaya si Paring Ray. Umabot sa edad niyang ganyan, wala pa syota hanggang ngayon. Ha? At least safe siya kung safe siya, safe siya sa monkeypox. Hindi, yung mga content especially yung mga nakikinig sa atin na inihahatid ng magulang sa eskwela, mga bata nakikinig sa atin. Ang una nyong kaibiganin, magulang ninyo. At yung mga magulang naman, paramdam nyo sa mga anak
natin sa ating mga anak na tayo ang kanilang best friend. Ayun. Para maging open sila sa atin pag meron silang kalungkutan, meron silang kaligayahan, meron silang kabiguan, meron silang tagumpay, nakapag-share. Meron silang crush. Ayan. Nasasabi sa atin. Hindi, unang sabi pa lang, may crush. Ha? Hindi ka kakaibigan. Hindi ka kakaibiganin nun. Dapat maging kaibigan natin yung ating. Yan ang payo mula kay Dr. Love. Dr. Love. Mag-aaralan pa ng Department of Justice kung posibleng ilagay sa Witness Protection Program si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Anong bayan ito, Mayor? Iloilo si province, di ba? Kasunod dito ng pagbabalik ng bansa ni Mabilog matapos ang halos 7 taon pagtatago sa abroad dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya sa Iloilo City. City. Ayun. Ayon kay Secretary Rimulya, sasailalim pa sa evaluation ng request ng dating alkalde. Kabilang si Mabilog sa narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mabilog, hinintayin muna niya na matapos ang termino ni Duterte bago nagpa siyang umuwi kahapon mula sa Amerika. Nakatakdang tumestigo sa kamera si Mabilog kaugnay ng umano'y nalalaman sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mukhang bukas may pagpapatuloy ng hearing ang Quadcom at mukhang may mga madaragdag pa kumbatsero ng mga dating pulis na magsasalita laban sa at aamin tungkol sa war on drugs. 7:16 ng umaga, pangasiwaan na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y kasunod ng pag-aaresto kay Kibuloy at sa mga kapwa-akusado nito na miyembro ng KOJC. Nag-take over si Duterte bilang administrador ng mga asset ng pastor kahit pa pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa bank accounts, real estate at iba pang rehistradong asset nito na nasa ilalim ng pastor at ng KOJC. Kasama sa freeze order na ito ang 10 bank accounts, 7 real property estate, 5 motor vehicles at 1 aircraft na pag-aari ng KOJC, gayon din ang 47 iba pang bank accounts at 16 na real properties at 16 na sasakyan ng KOJC. Ayun. Lahat yun nakapangalan kay Pastor? Hindi. Yung iba sa kay Pastor, yung iba sa KOJC. So, sino magiging administrador? Si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. Paano ba yun? Paano bang arrangement kaya sa ganun, ano? Meron kang administrador. Pero paano kung ganyan nga na naka-freeze ang assets? Parang wala rin magagawa. Wala rin magagawa. Unless unfreeze ng Court of Appeals yun, mag-expire yung freeze order. Dinipensahan naman ng PNP ang kanilang inilabas na malabo o blurred version ng mugshots ni Pastor Apollo Kibuloy at ng kanyang mga kapwa-akusado. Ayon kay Colonel Jane Fajardo, walang special treatment na nangyari at sa katunayan, maging ang inilabas nilang opisyal na mugshot ni Alice Guo ay naka-blur. Parang hindi Hindi. Yung nilabas natin nun, linaw nun yung mga taga-RH TV ba, meron ba kayong kopya nun? Kay Alice? Yung kay Alice Go. Meron ba tayo, Ivan? Para malang kanino manggagaling yun? Di sa PIOD ng PNP yun. Para lang patunayan natin na na hindi blurred. Oo. Tsaka doon sa mga dati ba? Mga dating nahuhulit ipinipresenta dyan. Hindi naman di ba? Hindi. Hindi. Ito lang talaga. Kaya nga dapat ayusin. Kami na nagkukusa na mag-blur. Kami na lang mag-blur. Ginit po ni Colonel Fajardo na sumusunod lang sa guidelines ng Commission on Human Rights ang PNP tulad ito. Ayan, may nakalagay pang PNP, PIO. Ayan, nag-pepiano yan. Si Alicia. Ayan, pataas na. Ayun! Nakikitang-kita, May naka-blur. Naka-blur. Yung PNP, yung police. Pero si Alice, hindi. Hindi siya. Naka-ano nga lang. Ayan, yung picture mismong nakatayo. Ayan. Sinusundan ng blur yung kon yung police. Ang sinusundan, yung police. Ayan
Ayan. Ayan o. Linaw. Hindi naman blur. Ang linaw. Kahapon si Secretary Benner Abalos na naglabas. Gusto niyo ng blur, nang hindi blurred. Sige, ito. Inilabas niya mismo yung mugshot ni Pastor Kibuloy. Meron tuloy naninita dito. Yung bang anak ni Secretary Boying Rimulya daw naka-blur nung nag-mugshot. Kailan ba yun? Nung naalala mo, mga 2 years ago. Yung sa drugs, tumanggap ng drugs na eventually ay na-absuelto. Ayun, may mga ganun kasi maninita talaga, siyempre. Susumbat may susumbat. May manunumbat talagang ganun. Kapag binago mo yung dating ginagawa, doon ka lalo mapagdududahan ng special treatment. Kaya nga tama yung tanong mo, policy ba to? Ayan, ano ba policy? At kung may policy man, bago ba ito o dati na? Para malinaw. Kung bago, ipaliwanag na bago. Colonel Jane, ano ba? Bago ba ito? Baka sabihin ni Kuya Angelo Palmones, bago yan Teka, may sasabihin si Colonel Jane Fajardo. Sige. Wala pong special treatment po dito. And even doon sa mga ordinaryong individual na inaresto po natin, alam niyo po yun, kung meron man pong nakakaalam po yung mga kasamahan po natin sa media, na naglalabas po kami lahat po. Even yung mga huli po ng region, yung huli po ng mga national support units po natin, naka-blur po yun. So yun po yung polisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan, bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime, they still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise. Paano si Kwan nga, si Alice Go? Ayun na nga. Kung ganun pala, sige, tanggapin natin yung policy. Kung policy pala dahil yun ang guidance magkasunod lang yan. Guidelines ng commission niyo. Tama naman yun. Kung merong pinatutupad ng CHR. Kung may guidelines, sundin natin. Kaya lang, bakit si Alice Go? Ayun. Wala na, hindi na kumibo si Colonel. Dami yung tanong. Dami daw ninyong tanong. 7:21 ng umaga. Tinerminate na po ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Ito ang naging desisyon ng komite sa harap ng pag-iwas ni VP Sara Duterte na dumalo sa ikalawang hearing ng komite at hindi man lang nagpadala ng kahit isang kinatawan para sa panukalang budget ng OVP sa susunod na taon. Sa manifestation ni Congressman Jill Bungalon, Vice Chairperson ng komite, sinabi nitong terminated na ang budget hearing. Ito anya ay sa kondisyon na bawasan ng panukalang budget ng OVP o i-hold ang ilang pondo nito na sa tingin ng komite ay hindi kinakailangan. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Deliberation. I move that we defer the termination of the deliberation of the proposed budget of the Office of the Vice President subject to conditions either number 1, reduce the proposed budget of the Office of the Vice President, and number 2, place the certain funds on hold until further discussions are held. I so move, Madam Chair. So yun, hindi muna nila inaksyonan. Hindi muna kasi hindi nila inapprove o dinisapprove. Deferred. Deferred, hindi tinerminate. Deferred deliberation. Deferred yung deliberation. Hindi tinerminate. Hindi. Nung una kasi medyo naguluhan siya mismo naguluhan. Deferred the termination. Kasi ang unang motion terminate na, tapusin na yung pagdinig. Sabi naman niya, I move to defer. Ipagpaliban yung termination. So, sa madaling salita, walang termination. Walang termination. Walang termination. Ano lang, yung deliberation. Parang pinospone muna yung paglalabas ng verdict. Ayun. Kung aaprobahan ba o hindi yung budget ng OVP. Yun! Eto na sila! Metro Manila ngayon. 7:24 ang ating oras. Ito na ang ating mga RH reporters. Unahin nga natin yung hinahanap ko kanina pa, yung mag-asawa.
na dahil sa pag-aaway, yung pag-aaway nauwi sa sunog. 1,000 baka mo, kumbatsero, yung natupok na bahay? 1,000. Mario Joseph. Yan sa Bacoor, Cavite. Ando ng ating RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle! Sa Jerry, Katunying, nagkakaisa yung pangayag ng mga residente dito sa sitio Kanluran sa may Zapote 3, Bacoor, Cavite na sinadya umano na sunugin yung 1,000 kabahayan dito sa kanilang lugar kahapon. Sa panayam natin kanina sa mga residente, ang sabi nila meron daw mga saksi magpapatunay na binigyan ng gasolina ng isang kapwa nila residente yung isang bahay sa dulong bahagi nitong sitio. Inulpay ng mga residente kung naghihinalaan nilang nagsunog ng mga kabahayan dito at ngayon nagpapagaling sa ospital habang yung isa naman, yung kasamahan daw niyang nagsunog ay tumakas naman. Pero ang ng kanilang kapitan, sa panayam natin kanina kay Cap Ernesto de Rosas, kailangan ng mga ebidensya sa aligasyon na yan. At ang kanilang sinisilip ngayon ng mga otoridad, ay yung away mag-asawa, yung posible daw na pinagmulan nitong sunog na pumatay sa isang katao at ikinasugat ng 8 individual. Oo, isa ka Jerry at 8 yung sugatan ngayon nasa ospital. At kanyang sinasabi, gabi daw kasi bago mangyari itong trahedya, merong may nagsisigawan na isang mag-asawa at may nagsabi pa na mamatay na tayong lahat. Ngayon ka Jerry, iba naman yung bersyon ng mga residente dito. Nakatabi natin ngayon si ipapwentungan natin kung ano yung bersyon ng kwento nila. Kapag po talaga yung sunog na yun, sinadyaw talaga kapag dalawang lalaki. Pero di away ng mag-asawa po yun. Nagkatalo pa nga sila. Ang ginagawa nila, nagluluto sila. Ngayon, sinabayaan nila yung niluluto nila. Pagkaliyab, binusan ng gasolina ang loob ng bahay. Kaya kumalta nga po. Kami namin papatunay ito lang. Walang away ng mag-asawa. Giselle, napuputol kayo, Giselle. Napuputol. Bali, ano sinasabi ni nanay? Kasi mami si Ali na putol. Nagkakaputol-putol ang signal ninyo, Giselle. Adjust kayo ng konti. Nawawala. Yan. Go ahead. Oo, Jerry, talagang masama yung signal dito sa lugar nila. Kanina nandun tayo, sana magla-live sa looban yung mga tupok na yung mga bahay. Ayan, malinaw na ngayon. Oo, go ahead, Madam Erlinda. Sinabihan lang sa mga residente na ilipatan kami, huwag naman nagdilawa sa amin yun. Madam, may panawagan po ba kayo sa mga local officials? So sana magbigyan kami ng pabahay. Kanya, dito hanggang di kami bibigyan ng pabahay. Masama kayo ang loob namin. At pabakuran nila dito, baka kaysa kami nilang pabakuran to. Dito po ba kayo nagparipas ng gabi? Ano pong Jerry, ang sabi ni Cap de Rosas sa atin ay meron pong may isa pang sitio, isa pang barangay na katabi itong sitio Kanluran, yung nadamay sa napakalaking sunog kahapon. Mga kabahayan din doon, yung natupok. Sabi ng mga residente sa tagal na nilang nakatira dito ay ngayon lang daw nagsunog yung nawawala nawawala ang Giselle, medyo malabo pa sa amin yung sinasabi nila. Ano yung sinabi kanina ni Lola na may nanadyang magsunog talaga at hindi away mag-asawa yan? Handa daw nilang patunayan at lalo na yung mga sinadya daw na sunugin itong mga kabahayan. Meron daw bitbit na gasolina kahapon yung kanilang kapwa residente na ngayon nasa ospital. At umamin na raw kasi yung residente na yon na ginulpe, nasa kanyang 20s pa lang yung edad ng binatilyo. At umamin daw na sinadya nga nilang sunugin. Pero wala siyang kumpirmasyon, ang sabi ni Nanay Erlinda. Kayun pa man walang kumpirmasyon kung siya ba ay nabayaran. So
So wala yung kwentong nag-away na mag-asawa, wala yon. Wala na yun, hindi na... Umamin lang. Oo, nung tinanong ko yung mga residente dito, Katinying Jerry, kanina, nagulat din sila saan ko daw nakuha yung impormasyon na yon. Kasi yung sinasabi sa atin ni Cap de Rosa sa panayam natin sa kanya. Dahil pa man ang sabi sa atin ng kanilang kapitan, yung dalawang anggulo na yan, itong binabanggit na versyon ng kwento ng mga residente na ito, ay parehas nasisilipin nila at iimbestigahan. Ang sabi ni Cap de Rosa, kung meron daw mga narinig pala na nag-aaway na, may mga pagbabanta ng susunugin, ay sana daw inireport agad sa mga kinauukulan para hindi na daw nangyari itong tragedy. Pero wala nga kasing nangyari na pag-aaway, ang sabi naman ng mga residente. Kaya naman daw yung kanilang ire-report. Nagulat din daw sila, silang nagulat sa Jerry Katinying dahil talagang napakalaki ng sunog kahapon. Meron pang ang billboard dito sa katabi ng CPO, yung tinutok ng apoy kahapon. At isinara pa itong bahagi ng Bacoor, Cavite dahil sa laki ng apoy. Okay, sige. Mga natin ang magiging investigasyon pa dyan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. May panibago palang hirit ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na mailipat si Pastor at mga kasama sa AFP. Ayaw niya sa PNP, gusto niya sa AFP. Baka kasi biglang pumunta si General Torre dun eh. Ayaw niya makita si General Torre. Hate na si General Torre eh. Ano ba ang reaksyon dyan ng Defense Department? RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, kasada ulit maghain ng panibagong comment opposition ng Department of National Defense laban sa hirit na military custody ni Pastor Apollo Kibuloy. Kinumpirma ni DND Assistant Secretary Eric B. na handa silang humarap sa korte sa Quezon City para magsumite ng parehong pagkontra sa petisyong unang isinampa ng kampo ang Legal Council ng Religious Leaders sa Pasig RTC. Kahapon sa ambush interview sa Pasig City, sinabi ni Dina ngayong Miyerkules sila nakaumang na magsumite ng ikalawang comment opposition sa urgent motion ng grupo ni Kibuloy. Pero ngayong umaga, nilinaw ng opisyal na baka bukas na lamang sila magtungo sa korte sa Quezon City sapagkat busy ngayon sa kasagsagan ng bar examinations. Paliwanag ng opisyal, hindi miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang mga akusado at hindi sila humaharap sa kasong nasa jurisdiksyon ng General Court Martial. Sabi ito ng kagawaran sa sinabi ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion na may banta sa buhay ang pastor dahil sa kanyang advokasya sa paglaban sa CPP-NPA o hindi man sa AFP. Pumirit sila na house arrest para sa KOJC leader dahil sa kanyang edad na 74 anyos. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nag-adjust ang pastor sa mga unang araw niya sa PNP Custodial Center. Pero kung seguridad lamang ang pag-uusapan, wala silang nakikitang dahilan para magpaalis dito si Pastor Kibuloy. Edniel, wala bang balita tungkol sa ISPAT promotion ni General Nick Torre? Wala bang ISPAT promotion? Iyan na ang isa sa mga inaabangan dahil bidang-bida noong 2 days ago. Tinawag na pinakamatapang at ibinida talaga ng Secretary General. Baka ma-promote tapos dalhin na dyan sa krame. Kinakabahan niya. Ang bira. Nananakot kayong dalawa ni Edniel eh. Diba? Okay lang daw dalhin sa krame, wag lang gawing warden. Kapag ginawang chief ng Civil Security Group si General Torre, kapitbahay niya dyan yan sa Custodial Center. Pang 2-star yun eh. 1-star pa lang ngayon si General Torre. Tama, pag na-promote. Di ba? Kaya nagmamadali, nagkukumahog na makaalis pala si Pastor Kibuloy. Pero tama kayo na binabanggit na maliban doon sa kanyang first request na sa AFP magpa-aresto, nung una pa lamang siyang sumuko di umano, ma-aresto dyan sa KOJC compound. Ang number 1 daw niyang request nung nasa C-130 na, kaya ayaw niyang makaharap si General Nick Torre ng Davao City. Balik sa inyo, Jared Anthony. Thank you, Edniel.
Metro Manila Baligtad ngayon. pala sila ni baligtad sila ni Mayor Baste. Kasi si Mayor Baste daw, ayon sa kanyang pahayag nung gusto niyang makaharap si General Torre dahil gusto niyang sampalin si General Torre. Pero ang tagal na ni General Torre doon, hindi naman niya hindi sila nagkakapanagpo. Hindi sila nagkakapanagpo. Baka nag-iiwasan din. Baka ayaw nilang mangyari yung magkasampalan pa sila doon, ano? Kaya nga. May nagpadala sa atin ng picture kumbachero ng mugshot ni dating Pangulong Erap Estrada. Hindi blurred. Ayan. Hindi blurred. Tapos mugshot ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi din blurred. Kung kumbachero yung may brace pa. Yung may brace siya. Yun alala niyo yan? Ayan nga. Ay, teka muna. Ayan. Ayan, may brace pa. Naka-mugshot. Pinakita yan ng pulis. Makikita ba natin yan kung... di ba? Tapos yung kay Erap naman, ito. Kay Erap, naalala nyo? Yung, linaw. Yung policy kaya ng PNP na yan, bago lang. Kaya nga kaya medyo nalilito tayo. Baka nga merong iba na bine-blur nila. Tapos yung kay Alice Go, yung kay Erap, ayun baka... kaya nga, kung, sabi ni Kisas last year. Last year lang yung policy nila. Si Alice Go, hindi. Last week lang yun si Alice Go, di ba? Unless nalusutan sila ni Edniel, nakakuha ng baka Edniel na mag-ready ka, Edniel. Malamang isasumpuin na ka. Eto pa. Total marami tayong mga abogado. Eto pa ang isa pang mag-aabogado, si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Anthony, may speech yung seguridad na ipinapatupad pa rin ng Manila Police District sa mga Universidad kung saan ginaganap ang ikalawang araw ng bar exam 2024. Maaga nagtungo ang maraming na-examinees sa UST, sa University of Santo Tomas, sa Sampalo para hindi maabala sa pila at kinasagawang security check-up ng mga dala nilang gamit para mula labas hanggang sa loob ng universidad ay nagtutulong-tulong mga tauhan ng Supreme Court at NPD para matiyak na walang magiging problema sa naturang pagsulit. Umalala rin ang mga tauhan ng MMDA at mga barangay na nakakasakop sa paligid ng UST. Lalo na dito sa Espanya, Boulevard, Lacson Avenue, Dapitan, Pinobal upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Pinapayo naman ng mga motorista na dadaan sa westbound lane ng Espanya sa mismong tapat ng UST na bagyang bumabagal ang daloy ng trapiko. Dito sa bahagi ng Dapitan at Pinobal Street ay sarado kaya't pinapayuan ang mga turista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Ayon sa Supreme Court ay sinasagwa ang pagsulit sa 13 local testing center sa bansa. Dito sa Metro Manila may 6 at kabilang na rito ang UST. Sa tala ng Supreme Court, mahigit sa 12,000 law graduate ang naghain na aplikasyon sa bar exam. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Pangunahing balita! Susunod! Dito po! Sino itong actress politician na masagana na raw ang buhay at panay pa ang post sa social media ng mga pinupuntahang lugar pero hanggang ngayon ay hindi pa bayad ang mga kinuhang alahas. Ilang taon na ang nakalilipas. Mukhang may naniningil. May naniningil. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:38. This time check is brought to you by Kumbachero, alam mo bang malaking bagay ang BDO Plan B Life Insurance para sa mga breadwinners na katulad natin? Oo naman, kumbachero. Ang BDO Plan B Life Insurance na suportado ng BDO Unibank ay nagbibigay ng worry-free financial protection. Napaka-reliable ng safety net na to para sa mga dependents natin, lalo na sa ating pamilya. Ang ganda niyan. Pero paano naman ang budget? Baka masyadong mabigat para sa ibang tao. Nako, hindi yan problema. Ang BDO Plan B Life Insurance ay customizable.
kaya pwedeng i-adjust ang plan base sa financial goals ng kliyente at budget-friendly din ito, pati premium at payment schedule pwedeng i-schedule para maging mas magaan para sa policy holders. Ang laking tulong talaga, no? Accessible pa kasi pwede kang kumonsulta sa BDO Live Financial Advisor sa kahit anong BDO branch nationwide. Kaya kung gusto mong siguraduhin ang kinabukasan ng pamilya mo, kumbatsero, makipartner na sa BDO. Worry-free protection para sa iyo at sa iyong mga loved ones. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:46. Tuloy ang mga pangunahing balita. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang na siya ay bratinela o spoiled brat. Sagot ito ng Vice Presidente matapos ang mga banat sa kanya ng mga mambabatas sa gitna ng hearing ng budget ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, bahagi lang ito ng mga pag-atake laban sa kanya ng maraming mambabatas na hindi nagugustuhan ng kanyang asta o paraan ng pagsagot. Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power at ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. Vice President Sara Duterte. Nagkainitan ang mga kongresista matapos isnabihin ni Vice President Sara Duterte ang budget hearing sa 2025 budget ng OVP. Ayon sa ilang mambabatas, insulto sa Kongreso ang ginawa ni VP Duterte na hindi dumalo sa hearing at hindi rin nagpapunta ng kahit isang taga-OVP. Napatayo at iginiit ni Nasagi Party List Representative Rodante Marcoleta at Davao Congressman Isidro Ungab na dapat pairalin ang kortesiya sa OVP gaya sa mga naunang tradisyon. Sagot ni Marikina Representative Estela Kimbo, pinaiiral naman ito ng Kamara pero simula pa lang ng hearing ay mismong si VP Sara ang tumanggi na sagutin ang mga tanong. Tanong din ni Kimbo kung naghahanap ng courtesy ang bise, bakit wala ni isang opisyal na ipinadala para kumatawan sa kanya sa budget hearing. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taon po na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Castro. When the Vice President was Pinay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... We can read the records. He did not introduce So, motion siya ngayon. Nagtayuan yung matindi Nagtayuan na yung nagsitayo na tuloy yung matatanda nabubusit na sa pag-upo no? Tawagin natin yung bata. Andito sa linya natin ang isang miyembro ng Appropriations Committee. Ako, Party List Representative Congressman Jill Bungalon. Congressman, magandang morning. Ka Jerry at si Katunying po ito. Yes, magandang umaga ka Jerry at Katonying at magandang umaga sa tagapakinig ng iyong programa. Pakiklaro nga po, ano ba nangyari? Yung bang deliberation sa budget ng OVP sa committee ay na-terminate na o deferred o nakahanging? Ano ba ang sitwasyon? Well, ako po mismo yung nag-motion na i-defer po yung termination ng budget deliberation. On the condition that number 1, marireduce or mababawasan ang budget ng Office of the Vice President, or number 2, certain funds will be placed on hold pending discussions of the matter. So yun po yung naging motion ko nung matapos po yung budget hearing kahapon. May susunod mag-hearing pa ulit para sa budget ng OVP?
Well, hindi na po, no, sa committee level, hindi na po magkakaroon ng budget hearing dahil ngayong pong umaga magko-convene po, no, yung Committee on Appropriations para i-prepare yung committee report, at yung committee report ipapasa na po sa plenaryo. At ngayon darating po na September 16 ay uumpisahan na ang debate at diskusyon doon na po sa plenaryo. Magkano ho kung babawasan ang budget ng OVP, magkano matitira, Kong? Well, hindi pa po natin malalaman sa ngayon, no, dahil premature pa. But definitely, isa po 'yun sa magiging epekto, no, ng dahil sa hindi pagsipot po ng ating Vice Presidente. At 'yun po yung naging negatibong resulta, no, ng kanyang pong hindi pagsipot, and at the same time sa hindi po pagsagot ng mga tanong ng mga miyembros ng komite. Ang isa po sa mga tinatanong ninyo ay yung pong budget para sa social services. So, ang direksyon po ba, ang budget na ito ay ibibigay na lamang doon sa mga regular government agencies na in charge sa social services? Well, yan po yung isa sa mga katanungan, no, na tinatanong ng ating po mga kasamahan. Kasi parang lumalabas po, meron pong redundancy, no? Sapagkat ito pong mga different kinds of forms of assistances ay binibigay na po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. But then again, had the Vice President attended the budget hearing, she could have explained kung bakit sinasama niya pa po yung mga programang yan. And therefore, malay mo, makonvince pa po yung Kamara na i-retain po yung hinihingi niyang budget, or pwede pa pong dagdagan. But unfortunately, wala pong nakuhang sagot dahil sa hindi po niya pagsipot. So, most likely po, hindi po natin maaapektuhan po yung magiging pondo niya. Ilang taon na po ba kayong kongresista, Congressman Bongalon? Well, this is my first term. Opo. Kayo po ba abogado? Abogado po ba kayo? Yes, abogado. Opo. Kaya ko po tinatanong sapagkat meron pong si Party List Representative Rodante Marcoleta ay nagsabi kahapon na mali daw po yung pagtrato ng committee kay VP Sara dahil base daw po sa tradition hindi naman ganoon ang paraan ng pagtrato sa Vice President. Kayo po ba bilang bagito, paano nyo po tinitingnan yung tradisyon? Well, we always respect the tradition, Katunying. In fact, we just invoke and observe that tradition the day before the budget hearing of the Office of the Vice President, when the budget of the Office President was presented before the Committee on Appropriations. Kung makikita ho natin nung budget po ng Office of the President, pumunta po mismo yung office or yung executive secretary and the rest of the top officials of Malacanang. Kahapon po kasi, sabi ko nga ho, during the suspension of the committee, kakumanong hindi po natin siguro ma-observe or marerespeto or mabibigay yung respeto or kortesiya sa Office of the Vice President because primarily hindi po siya dumating. And we cannot extend a courtesy to someone who is not present. Kasi yung respeto po na sinasabi niya, alam naman po natin, ka Jerry at ka Tunying, respect is mutual. So kung nagpakita naman po sana si VP Sara, sabi nga ako ng isa pong kasamahan namin, papuntahin mo and then we will observe that tradition. But the problem is, no show. Siya mismo ang wala. At wala man lang pinadala kahit isa. Totoo ba yun? Wala kahit isa na taga-OVP, kahit na isang assistant secretary man lang o director position? Tama ho. Ni isang empleyado o opisyal galing po sa opisina ng Presidente, wala po kahapon. So hindi nagbigay ng courtesy ang humihingi ng courtesy. Yes, tama ho. But, in fairness to the Vice President, nagpadala po siya ng liham. Nasabi niya na po ay naisumitin niya na lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa proposed budget for 2025. At again, yung sinasabi niya na, kumbaga, she will leave it to the discretion and sound judgment of the members of the
House of Representatives. But in the history po, Katonik at Ka Jerry, lahat po talaga ng heads of the agencies, even the Vice President, of course, the Executive Secretary, they have to appear in the committee level. Tama po yan. So, yun po yung kortesiya na hinihingi rin po namin on our part. May remedyo pa dito kung Jill, halimbawa sa committee tapos na kayo, magdi-deliberate na sa plenary para kung halimbawa kung talagang bibigyan ng tsansa na mabuo pa rin yung budget, ano hong pwedeng gawin ng Office of the Vice President? Well, para naman po sa akin, siguro lahat naman po nadadaan sa pag-uusap, ano? And of course, this has been a tradition na din po sa plenary during their budget defense na lahat ulit, no, ng agency, ng head of agencies. Haharap ulit doon. Haharap po ulit doon. Dahil ang ginagawa po namin in the past, based on my experience, kapag hindi po available yung secretary for example, any re-schedule po namin doon po sa available date niya. And again, we do hope that the Vice President will appear in the plenary defense of their budget. Okay. Kong Jill, thank you. Thank you, Kong Jill. Okay, salamat po at magandang umaga. Magandang umaga po. Si Congressman Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. So, Bungalon talaga. Ano ba, Mother? Hindi pa natin naitanong kanina. Hindi natin naitanong talagang pronounce Bungalon ba o Bonggalon? Bonggalon. Bonggalon. Pero batang bata yan. First term at abogado. Mula dyan sa Bicol. Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Oy, Engineer JC Ancheta, umuulan na raw kumbachero sa Quezon City. Lakas daw ng ulan. Talaga? Diyan sa Metandansora area. Naku po, komportableng biyahe ba ang hanap nyo? Abay, andito na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na meron ding Apple CarPlay at Android Auto. Yun, taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas mo ng inyong trunk, lalo na kung marami kang dalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. Bukod pa dyan, ipinagmamalaki rin po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyan ito. Kaya ano pang hinihintay? Subukan at i-test drive na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ng Cherry dealerships na malapit sa inyong lugar. Paring Ray, take it away! Take it away! Number Nawala ba? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. Sabi ni Engineer Jeff Salazar, Engineer, pareho lang yan sa thesis, boss. Nung estudyante kami, you need to defend yung mga ginawa mo sa professor. Ganun. Tama. Talaga. Tsaka kapag hihingi ka ng nag-i-expect ka ng respeto, rumispeto, matuto ka rin rumispeto. Yun yung pagpapadala lang ng kahit isang assistant man lang doon. Pwede na yun, kumbachero. Para sa akin, isang magandang gesture na yun. Totoo yun. Kasi respect is earned. Kaya nga, is not demanded. Kaya nga gulat na gulat ako na kahit isa, wala man lang. Sino kaya pinagdala ng sulat? Hindi man lang official man lang o ASEC o USEC o position director. Baka email. Email. Baka ganun. Medyo malungkot ang nangyayari ngayon. Narinig ko yung tanong mo kanina, ano ba remedyo believe din naman ako sa pagiging optimistic mo. Baka sakali naman. Natutuwa ako dun sa optimism. Pero ako napaka-optimistic ko din na tao. Pero sa pangyayari na to, tingin ko no turning back.
sa magkabilang panig sa party po ni VP Sara at ng mga Duterte at sa panig po ng House of Representatives sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Kasi ang ganda ng umpisa nila Ganda. Sobrang ganda ng umpisa nila. Pag nakita nyo kung paano maglambingan yung mga yan, especially during the elections. Pero wala na, kumbachero. Wala na. Sunog na. Ang problema, sunog ng nagsolian na ng kandila, nagsunugan na ng tulay. Wala na. Lahat na. Ang problema doon, yung mga supporters, ang ating bayan polarized na naman because of this. Pero sana po, tayo mga kababayan ay maging tama din yung ating decision making, yung ating pong nabubuong mga opinion base sa facts. Base sa facts. At wag po tayong maniwala sa mga fake news. Wag tayong magpadala agad sa mga fake news. Napakadami po niyan. Para maging wasto po o angkop ang ating mga opinion at paniniwala sa nangyayari sa ating paligid. Oy, happy birthday, Director General Dick De Leon ng NICA. Nabati kayo ni General James Brillantes, si Judge Ferdinand Bongbong Bailon. Ngayon, ng RTC Judge ng Quezon City ay birthday din pala. Ka-birthday pa rin niya si Kuya Jerry Labasan. Happy birthday ka, Jerry. Jerry Labasan. Happy birthday. Wala ba tayo dyan sa Laguna? At ngayong araw na to ang birthday ni former President Ferdinand Edralin Marcos. Si Congressman Governor Mujib Hataman. Ayan. Hataman. Ingatan ang inyong Hataman. Happy birthday. Happy birthday. At good morning kay Justice Angie Miranda. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!